Virgo, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang energy update for you ngayong January 1 to 15, 2026. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi, just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo para mag-offer ng mga readings or services. Kayo yung magme-message sa akin. Or meron tayong link sa description or sa comment section. Meron kasi nagpapanggap na Mr. Queen PH all across social media. So, you have to be careful with that. Hindi po ako yon, ha? I-check nyo muna yung account, yung page, yung channel, kung legit talaga, bago kayo makipag-transact. Okay? Ayan. So, kung gusto niyo talaga diretso na, meron tayong link sa description or sa comment section. Kailangan meron kayong active email kasi sa email talaga ako nakikipag-communicate. Okay? And make sure ang email na nakikipag-communicate sa inyo ay mrqueenph@gmail.com. Okay? So, Virgo. Let's see. Virgo, what's the energy? January 1 to 15, 2026. Virgo. Opposition. Ako, Virgo, meron mga kukontra sa'yo. Pati sa mga ideas mo siguro, kukontrahin ka. Or kukontrahin yung mga plano mo. Pero alam nyo, yung mga kontra na yan, minsan ano rin yan nakakatulong rin yan. Oo, kasi yung mga kumukontra na yan, pwedeng yan yung nagbibigay rin sa'yo ng, alam mo na, yung may resistance, 'di ba? So kung may resistance, sometimes it brings out the best in you. 'Di ba? Kasi kung walang resistance, masyadong madali, parang wala masyadong effort, 'di ba? Hindi ka masyadong na-challenge or nahahasa, kumbaga. So, this can be good for you, depende kung paano mo to tinitingnan, no? Kung paano yung perspective mo dito. There is something that you have to put in the work. Kailangan mo itong trabahuhin. Ano man tong gusto mong simulan, this can be a new job, career path, project na gusto mong i-explore. But don't worry, meron kang support. No? Your guardian angels are there. Especially sa mga naniniwala sa guardian angels. No? So, you're being supported. Pwede naman kasi itong hindi yung yung spiritual meaning ng guardian angel. But this can be someone na parang tinuturing mo na guardian angel mo. 'Di ba? May gano'n na parang, uy, guardian angel talaga kita kasi lagi ka nandyan for me, ginaguide mo ko, yada yada. This can be your friend, your romantic partner, or a family member, 'di ba? Or can be your mentor. So, tinutulungan ka nito. Pwede kasing meron kang idea or gusto kang gawin na hindi mo pinag-iisipan, parang gagawin mo siya through your impulse, no? Or nagpapadalos-dalos ka. So, syempre may kukontra like, teka, hinay-hinay ka lang, no? So, maaring meron kang kailangang ayusin, pag-aralan, i-review, bago mo siya gawin. Okay? So, let's see what else, Virgo. Okay. You have the Seven of Pentacles, the Six of Swords. Seven of Pentacles is waiting, no? Parang waiting for that perfect moment. But actually, wala naman talagang perfect moment. Ang perfect moment is you taking that step. Okay? Taking that step to move on and to move forward. Whatever this is na gusto mong simulan. 'Di ba? Minsan gusto na kasi natin na, dapat pag nagsimula to, flawless, walang mali. Napaka-rare ng mga bagay na nagsisimula na wala talagang mali or walang naging challenge. Kasi nga yan parang kumbaga prototype pa. Prototype, parang gano'n. So, ano pa siya, hindi pa siya, nandun pa lang sa beginning, di ba? Parang kumbaga bata pa. Kumbaga, parang baby. Marami pang hindi alam ang mga baby, mga kakayanan, limitado pa. So, there is always a room for improvement and room for learning. 'Di ba? So, may mga bagay na hindi kailangan madaliin. Kailangan dumaan siya sa proseso at trabahuhin. Ayan, paghirapan. Kasi eventually, this will bring you the results na gusto mo. Kaya itong the Hanged Man energy here is asking you to review
your actions, your plans, and see it in a different perspective. Baka kasi sa perspective mo, ang nakikita mo number 9, pero sa kabila number 6. You get my point? So iba-iba kasing perspective 'yan. So through that, no, sa pamamagitan nun, mas nakikita mo ng mas malawak yung gagawin mo or yung plano mo. Mas may execute mo ng maayos, 'di ba? You have the Hierophant. This is learning. This is being open. Being open sa mentorship, guidance ng iba. So, syempre, hindi naman lahat tinitake natin yan as a guide or parang sila na yung magdidesisyon para sa atin. Kasi at the end of the day, ikaw talaga, it's your call. 'Di ba? Kailangan lang natin ng, iba't ibang ideas or opinions, insights, para at least baka meron tayong nami-miss out or na hindi nakikita, like yung gray area, 'di ba? Yung mga tinatawag nating blind spots na at least makikita natin, may possibility makita natin kasi yung iba yung nakakakita nun. Okay? You get my point? So, let's see yung inyong Yung iba naman sa inyo rito, meron kayong opportunity to become a mentor or a teacher dahil sa skills na meron kayo. Oo. So, pwedeng may promotion sa work or ikaw mismo, if you are a freelancer or self-employed, maaring mag-share ka ng knowledge mo sa iba para makatulong sa kanila sa mga nagsisimula, no? Dahil ikaw ay master na or expert ka na sa field mo. Money, career, finances, you have the Emperor. So this is planning. Planning and structure pagdating sa trabaho mo, sa business mo. Maaring ikaw ay mas nagiging disiplinado, mas focus ka sa mga details. Gusto mo lahat ng actions na iti-take mo ay planado. Kasi sa totoo lang, kapag pinaghandaan mo yung isang bagay, maliit lang yung potential niya na magkamali. Okay? So, kumbaga, importante pa rin na you prepare. Okay? So, you have the High Priestess. This is also your instinct, your intuition, your wisdom is guiding you. Oh, ang ganda. This is a boss energy to no? So, yung iba sa inyo, maaring meron kayong business or meron kayong mataas na position sa work or this can be someone na pagdating sa career, sa business niya, sa finances niya, alam niya na meron na siyang narating, meron na siyang achievement. Okay? And this is something that you want to nurture and focus on. Kaya yung iba sa inyo, pwedeng kayo ay, andun na kayo sa point na you want to give back. You want to help others. So you may be helping others na maging intellectual din or parang maraming alam doon sa mga bagay na interest ninyo. Okay? And then sa love life, you have the Six of Wands, the Justice card, and the Ten of Pentacles. Okay. Sa relationships, if you are married, no, or in a serious connection, pwedeng meron kayong mga pagdidesisyonan tungkol sa mga ari-arian or finances ninyo or mga properties ninyo or related sa family na may kinalaman rin sa kaperahan. Ganon. I also see here someone na demanding for time. No? Siguro meron kang partner na sinasabi sa'yo, hoy, my loves talaga. Wala ka ng oras sa akin, sobra mong busy. So, someone is demanding for your time. Pwedeng kaya may opposition dito kasi sinasabi na, kayo ay magpahinga rin. Kumbaga meron kang pamilya na kailangan makibanding ka rin naman. Ganon. Oo. So, this is a decision. Nasa fork in the road ka. May opportunity, may choices. So, ikaw ang pipili kung saan ka pupunta. Kaya ito kailangan ng wisdom, ng instinct, intuition, pagsasamahin mo yan.
Hindi naman kasi pwedeng laging logical tayo or kaya practical tayo. Samahan mo rin ang instinct, intuition. Kasi yun yung highest guidance mo. Okay, you have the destiny, dharma, karma. O, cause and effect, divine intervention. Whatever is, kung ano man yung dinideserve mo, you will get it. So, make sure na yung mga naitanim mo, nagawa mo in the past, is something good para maganda rin yung, sa'yo, yung balik sa'yo niyan. Ayan. So, some of you, meron ditong long journey. Pwedeng kayo magpe-prepare for a long journey. Pwedeng pupunta kayo sa mas malayong lugar, ibang bansa. This can also be like a mental journey na may pag-aaralan ka, you are starting a new interest, ganyan. So, this is about pagiging vulnerable. So, maging maingat rin. Minsan kasi yung tinatawag na napapainan tayo na parang something tempting, no? May temptation sa paligid na yung bang sabi nga ng nanay ko, naghangad ka ng kagitna, isang salop yung nawala. So, sometimes, no, we become greedy in a way kasi gusto natin na na may makuha tayo, okay? Like, something that we deserve. But, minsan, pag nakafocus ka na kasi doon sa resulta ng goal mo, nakakalimutan mo na meron ka pang proseso na kailangan pagdaanan. Na minsan, nababypass mo yon at hindi mo nakikita yung red flags, yung issues, no? Kaya minsan, napapahamak. So, yun yung kailangan mong bigyan ng attention. Okay? So, as a final message for you, Virgo, is heart medicine. Let go of that which does not serve your highest good. Yes. Anything na hindi na nakakabuti para sa'yo, ano man yan, sa trabaho man yan, mindset, relationship, tao sa buhay mo, let it go. Kasi mas masarap na mag-move on, magpatuloy sa buhay ng mas magaan yung dinadala mo. At wala kang dinadalang issue, problema. Okay? So, that is your reading, Virgo. Thank you so much. See you again.